Sa atin na pong linya, si Sir Ronald Holmes, ang presidente po ng Pulse Asia. Sir, maganda umaga po and happy Easter Monday, sir. Happy Easter Monday, Ted, DJ Chacha. Good morning. Opo, Good una morning. po sa lahat muna, kaunti lang pong paliwanag para mas maintindihan po ito. Approval po and trust ratings again. Please, basic lang po. Ano bang kaibahan po nun, sir? Yung approval rating ay pag-assess ng kanilang performance ng kanilang tungkulin. Ibig sabihin, hiwalay yan. Yung assessment ng presidente, hiwalay sa assessment ng vice-presidente. Hindi nating magkaiba ang kanilang tungkulin. At tinatanong natin sila kung sila ba'y aprobado o hindi aprobado sa pagganap ng kanilang tungkulin. Yung pagtitiwala o yung trust rating, ang tanong dyan ay kung sila'y lubusang nagtitiwala hanggang lubusang hindi nagtitiwala sa isang partikular na mataas na opisyal. Opo, klaro po yan. So, Sir Ronald, ito po munang panahon ng paggagawa po ninyo nitong ulat ng Bayan Survey. Ano ho ba ang mga pangunahing balita noon na maari po nakaapekto nga sa resulta po ng survey, sir? Yung pinakapangunahing balita, Ted, bago naganap yung survey, ay yung pag-aresto sa dating Pangulo. At ang anumang may kaugnayan doon sa kanyang pag-aresto. No? Kasama na yung unang pagpupulong sa Senado, kung di ko nagkakamali. Maliban doon ay meron ring mga usapin tungkol sa pagtaas ng unemployment. Nandan na rin yung mga kaganapan sa Estados Unidos, particular na yung panukala na taasan ng taripa ng iba't ibang bansa. So sa domestic, talagang nangunguna sa balita yung may kaugnayan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mhm. At dito ho sa balita nga po na ating pong nabasa, pareho po ba? Kasi ang sinasabi po, March 23 to March 29, no? Yung Marcos public approval ratings fell by 17 percentage points from 42% in February to 25% in March. Ito hong trust din po, pareho pong 17 points din, sir, from 42 to 25%? Yeah, pareho silang bumagsak at parehong 17 puntos ang ibinagsak ng pagtitiwala at ang approval ng ni BBM. Okay, so parehong-pareho po. Can you elaborate po lamang, sir, please? Approval ratings po, ano pong kahulugan nito, sir? At ito hong ganito kalaki ay, ito ho ba ay maaaring sabihin natin na kapansin-pansin talaga sa mga panahong ito na 3 taon pa ang panunungkulan ng Pangulo? Well, talagang significant siya, no? Dapat nating bigyan diin na malaki ang pagbaba ng approval ng Pangulo at tumaas rin, no, ng mayorya yung hindi aprobado sa pagganap ng kanyang tungkulin. So, sa kalagitnaan ng kanyang termino o halos kalagitnaan ng kanyang termino, kinakailangan bigyan recognition ng pamahalaan. Ano ba ang dahilan kung bakit ganito na ang pagtatasa ng ganap ng tungkulin ng Pangulo? Ito po ay sa approval, no? Sa trust po Mm. naman, ano po ang kahulugan po naman nun sa usapin po ng tiwala ng taong bayan? Ibig sabihin dito ay talagang parang dahan-dahan, no? Nakita na namin bumababa ito simula noong nakaraang taon. Pero ngayon ay mayorya na rin ang hindi nagtitiwala sa Pangulo. So, ang ibig sabihin nito ay kinakailangang panumbalik nila, balikan nila, makuha nila muli yung pagtitiwala. Maaaring ito, Tess, may kaugnayan sa yung hindi pagtugon, no? Sa mga pangunahing usapin na kasama rin sa aming survey, partikular na yung mataas na presyong bilihin, pero hindi mo rin maikakaila na ang kawalan ng pagtitiwala ay dala na rin ng kaguluhan sa politika, partikular na yung banggaan sa pagitan niya at ng pamilya Duterte. Pupuwede ho ba nating masabi po dito, Prof, na yung disapproval ay maaaring disapproval doon sa naging desisyon ng gobyerno to turn over the former president to the ICC? Basically, o disapproval sa mga panuntunan na kanyang pinatutupad? Paano po kaya?
Yung disapproval, maaaring sabihin natin may kaugnayan dun sa hindi sapat na pagtugon sa mga pangunahing problema, yung mataas na presyo ng bilihin, yung kakulangan ng kita o sahod, yung paglaban sa katiwalian at paglaban sa kriminalidad. Yung kawalan ng pagtitiwala kung saan 54% ang hindi nagtitiwala sa Pangulo, maaring dala ng mga bagay na yon, at maaring dala rin nung hindi nila pagsang-ayon doon sa pamamaraan ng pag-aresto, at maaring ito'y bunsod na rin, no, nung disinformasyon na lumabas pagkatapos ng pag-aaresto na nakaka-impluwensya sa opinyon ng publiko. Yung pong mga lugar po sa inyo pong ginawang pag-aaral na ito, saan po ang may mga lugar na may mga pinakamalaki na mga disapproval at maging pagbaksak po sa tiwala ng taong bayan sa presidente? Well, Mayorya yung disapproval at distrust sa National Capital Region, sa what's this, Visayas at Mindanao. At pinakamalaki sa Mindanao, 80% sa Mindanao ang hindi aprobado sa pagganap ng kanyang tungkulin. 85% naman ang hindi nagtitiwala sa Pangulo sa Mindanao. So maliban doon sa Kalakhang, Luzon, na kinabibilangan ng Rion simula sa Ilocos papunta sa Bicol, sa National Capital Region, sa Visayas at Mindanao, majority to sizable majority. No? Pag sabi sizable, 8 sa 10 ang hindi aprobado o hindi nagtitiwala sa Pangulo. Doon po naman sa social class po ito, yung socio-economic classes, sir. Pareho rin Ted. Makikita natin majority din across socioeconomic classes ang hindi aprobado Regardless kung class A, B, C, D, and E, majority pa rin yung hindi approving at hindi trusting of the president. So hindi invariant, no? Walang pagkakaiba yung level ng pag-aaproba o hindi pag-aaproba at hindi pagtitiwala kay Bongbong Marcos. Kapag po ganito, ito ho ba sir so far sa inyo pong ginagawa ng mga ganito pong uri po ng survey, ito bang pangyayaring ito ay one for the books if I may say so? Medyo one for the books, no? Kapareho siya nung approval at trust rating ni GMA, ni Gloria Macapagal-Arroyo nung midterm niya nung 2007. Ang kakaiba, kaya pwede mo sabihin one for the book, nung kay GMA, hindi naman majority disapproving at distrusting, no? Nahati ang Pilipino nun Isa sa tatlo ay isa sa apat hindi nagtitiwala, hindi aprobado, pareho ngayon. Pero hindi mayorya yung disapproving at distrusting. Kumbaga yan yung record na i-set ni Bongbong Marcos, no? Bago mag-midterm, majority na ang hindi aprobado at hindi nagtitiwala sa kanya. So, nakababahala po ito para sa isang sitting president. Definitely, hindi dapat isang tabi 'to. Maaaring sabihin ng kanilang mga nagsusuporta na, "Ay, dala lang na ito ng disinformasyon." Bagamat maaring totoo ito, ang kinakailangan nilang isaalang-alang ay meron pa silang 3 taon, at sa loob ng 3 taon na ito ay kinakailangang pakita nila na kaya nilang tugunan yung mga pangunahing problema ng ating bansa at hindi sila malugmok dahil dito sa kinalabasan ng nakaraang survey. Maaari mong magbago ito, Ted. Opo. Maaari pa ho itong magbago pabor sa presidente sa ano kayang pamamaraan, profesor? Well, sa pamamaraan na pagpapalago ng ekonomiya, nakatutok lalo na doon sa kasi kung may kaguluhang politikal, hindi rin papasok ang namumuhunan o hindi rin mamumuhunan yung mga domestikong kapitalista. Na kailangan ng unang solusyonan rito ay yung pananaw na medyo may kaguluhan sa politika. Pangalawa ay kinakailangan nila talagang isipin kung papaano sila magkakaroon ng solusyon doon sa pangmatagalang problema binabanggit ng mga Pilipino. Bagamat bumaba ang inflation, Ted, hindi naman bumababa ang presyo ng mga bilihin. Ano ang pwede mong gawin dyan? Meron silang mga pinapatupad ngayon simula sa ayuda, doon sa maximum retail price.
Pero sa panahon ng Pilipino, 8 sa 10 ay hindi nasisiyahan doon sa gano'ng Mm. mga, patakaran. Siguro dapat, agilapin na yung sinasabing mga smuggler 'no, hulihin yung mga big time smuggler sa Pilipinas. Kasi ang isang problema rito ay hindi necessarily supply, kundi yung kakitiran 'no, nung sistema ng pagsu-supply nito sa pamilihan. May hoarding, may smuggling at iba pang mga problema na maaaring tugunan kaagad ng mga law enforcement agencies. Pinangako rin yan ng Pangulo nung isang SONA, pero hanggang sa ngayon ay wala pa tayong nakikitang pruweba na talagang natugunan 'no, nasolusyonan at, tinutukan yung maaaring nakakaapekto sa pagsu-supply ng mga pangunahing bilihin na nagpapataas ng presyo ng mga ito. Opo. So sa ngayon po, sir, sa ngayon bang sitwasyon, hindi na ho ito mababago na pananaw ng ating mga kababayan sa pamamagitan lamang ng mga pagpapabango, ika nga, ng mga programa? Alam niyo na, yung kumbaga sugar coating po ng mga style po ng mga pahayag lamang o mga programa? Well, hindi puwedeng sugarcoating lang kasi isa do'n sa nakita namin sa survey, dumarami nagsasabing medyo bumaba ang kalidad ng kaniyang pamumuhay kung Mhm. ikukumpara sa nakaraang taon. At hindi rin sila gano'n ka-optimistic, positibo sa pananaw nila sa unlad ng kanilang uri ng pamumuhay sa susunod na taon. Ibig sabihin yung materyal na kondisyon na kinakaharap ng maraming Pilipino ay talagang hindi gano'n kaganda. At hangga't hindi ito nagbabago, Ted, at Mm. hindi nakikita na may hakbang ginagawa ang pamahalaan na, tugunan 'to, mapaunlad yung kalagayan ng karamihan ng Pilipino. Yung sugarcoating maaaring tatanggapin nila, maaaring masaya, pero pansamantala lang yan, palliative lang yan, hindi yan yung, pangmatagalang solusyon, para sa kanilang mga problema. Sa ngayon po, sir, ito ho bang gantong ratings ng presidente, tingin niyo ho nakakaapekto na sa kanyang endorsement sa mga kandidato ng administrasyon sa pagkasenador? Nakita din namin 'yan do'n sa pagbaba nung voting support 'no, ng mga kandidatong alyansa. Kasi nga kung hindi ka pinagkakatiwalaan, aasahan mo na hindi susundin kung ano man yung i-endorse ng pangulo 'no. Lalong-lalo na sa mga lugar na hindi naman talaga siya pinagkakatiwalaan o hindi aprobado sa kanyang pagganap ng kanyang tungkulin. Sige po. May tanong lang po si Chacha po sa Vice Presidente at mamaya po himayin pa po natin to para mas maunawaan po ng ating mga kababayan. Go ahead, Cha, please. Yes po. Dito naman po kay VP Sara, Sir Ronald, nakapagtala po siya from 52% last February, naging 59% ngayong March. And yung trust ratings naman po niya from 53% to 61%. Tapos tinitignan ko po dito, pinakamalaking pagtaas ng approval rating po niya sa Metro Manila. Tama po ba ito? At maging sa Mindanao. Ano po ang pangunahing dahilan din ng pagtaas naman ng trust at approval ratings po ng Vice Presidente? Yung pagtaas niya sa NCR, parang, nag-warm up ulit sa kanila ang NCR 'no. Medyo malaki naman yung support niya sa NCR to begin with, DJ Chacha. Nung nakaraang eleksyon, Mm. nanguna si VP Sara sa NCR 'no. Yes, oo. Malaki ang kanyang lamang sa iba pang mga kandidato kasama na ang dating Vice Presidenteng Leni Mm. Robredo. Bumaba itong kanyang pagtitiwala nung Pebrero, dahilan na rin siguro doon sa impeachment case. Pero Mm. maaaring ito'y tumaas, maaaring ang sabi nga ng iba dahil sa simpatiya doon sa kanilang, projection na inaapi ang kanyang pamilya at, di umano'y kinidnap at hindi inaresto ang kanyang, ama 'no. Ang isa pang tumaas ay yung sa Visayas 'no, alam naman natin na medyo may kalakasan na sila sa Visayas to begin with. Nanatiling mayorya ang kanyang approval at trust doon nung Pebrero at umakyat ng halos na lagpas ng 15 puntos ang pagtitiwala at approval do'n. So, parang nanumbalik lang yung suporta. Maaaring do'n sa mga lugar na 'yan ay meron na talagang taga-suporta niya
At medyo na-activate na lang, no, nitong mga pangyayari, kaganapan bago ginawa yung survey. Oo. Dito rin sa survey na ginawa po ninyo, kanina yung sinasabi ni Sir Ted, kung naaapektuhan na po ba yung endorsement ng Pangulo dun sa mga senador. Ngayon, sa makikita natin dito, kung tumaas si Sara sa approval at trust ratings, ito pong mga kaalyado naman yung mga senador, nakita rin natin yung pagtaas po nila sa mga survey. So, makikita po ba natin dito na kumbaga yung talagang paksyon ay hati? Kung tataas si VP Sara, kasabay po nun yung mga ine-endorso din po niyang senador? Hindi ko masabi kung yung kaninang ini-endorso, no, kasi bago nung ginawa yung survey ay hindi pa laganap, no, yung pag-endorso ni Sara Duterte ng ilang mga Mm. kandidato. Ang alam ko lang, DJ Chacha, ay meron talagang slate ang PDP at meron silang mga guest candidate. At nakita namin sa survey na ito noong Marso na sa Mindanao at Central Visayas ay malaki ang inakyat ng mga kandidato nitong PDP at yung kanilang mga guest candidate. Sa Region 11 nga, yung Davao, yung unang 10, yung nangunguna na 10 sa Region 11 ay lahat ay PDP at guest candidate ng PDP. So sa makatwid ay parang nagkaroon ng pagkakahati, no? May mga lugar na dati-dati alam natin malakas ang mga Duterte na parang ang kanilang pagtugon ay pagsuporta doon sa mga kandidato ng partido ng Pangulo o yung mga kaalyado ng Pangulo. Kung lumakas po yung mga kaalyado ng Vice Presidente, dito rin sa survey makikita po natin yung ilan din po sa opisyales ng gobyerno, nandyan po si Senate President Cheese Escudero, maging si House Speaker Martin Romualdez. Tama po ba? Explain nyo sa amin, nagkaroon po ng pagbaba sa trust at approval ratings po nila. So with that, makikita po ba natin yung dissatisfaction as a whole ng mga Pilipino sa gobyerno ng Marcos administration? Yeah, basically, pag tingnan natin, kasi kaalyado naman ng administrasyon ang karamihan sa Senado at ang karamihan sa mababang kapulungan, pag tingnan natin na mababa ang approval at trust rating ng namumuno sa Senado, namumuno ng mababang kapulungan, ang ibig sabihin nito sa pangkalahatan, ang pambansang administrasyon ay hindi nasisiyahan ang karamihan ng mga Pilipino. At dito po, sa kaso po ni Speaker Romualdez at Senate President Escudero, na kung mapapansin po natin, di ko alam, lalo na po si Speaker Romualdez, di masyadong visible sa media, di siya talaga masyado nagsasalita. Gaano kalaki po yung epekto nung, halimbawa, visibility naman at messaging sa ratings nila? Or wala po masyadong epekto talaga yon? Ang malaking factor ay yung nangyaring pag-aresto dito po sa Well, dating Pangulong Duterte. malaking factor talaga yung visibility, yung kung paano nagre-resonate yung message o yung mga balita tungkol sa partikular na opisyal. Pangkaraniwan naman, DJ Chacha, yung speaker ng mababang kapulungan o yung kapulungan ng mga kinatawan ay kadalasan mababa ang approval niyan, eh. Kasi yung kinatawan na yan ay kinatawan lamang ng isang distrito. So ibig sabihin hindi pambansa ang kanyang constituency. Oo, oo. Kung kaya't hindi siya talaga kakilala ng karamihan, no? Ang kakaiba lang rito ay mas malaki ang disapproval at distrust kay House Speaker Martin Romualdez. Kay Senate President Chis Escudero, parang lumipat mas marami ang undecided, no? Bagamat bumaba ang kanyang approval at trust rating. Maaring pinananagot rin sila sa mga kaganapan dahil Mm. ang kalaman ng karamihan ay kaalyado sila ng ehekutibo at bahagi ng pambansang administrasyon. Oo. So, another thing, yung pong common denominator po ni PBBM, ni Senate President Chis Escudero, tsaka ni SP Romualdez, sa pagbaba po pare-pareho ng rating silang tatlo, kasama din po ba dito collective failure dahil nga ang gustong tugunan ng mga tao, inflation, tas sabay nangyari yung pag-aresto sa dating Pangulo? May ano po ba yon? May factor po ba yon? Yeah, basically yun yung factor diyan. Kumbaga meron kang sinasabi ng mamamayan, ito yung mga problema namin na gusto naming mabilisang bigyan pansin ng pamahalaan. Pero siguro karamihan sa kanila nakikita imbis na tugunan ito, ang nangyayari nagkakaroon ng hidwaan sa politika. Ang pinananagot nila rito ay yung mga taong sa tingin nila ay may katungkulang tugunan, solusyonan yung mga problema. Kaya
kaysa sila ay ma-focus sa mga usaping pampulitika na hindi naman talaga gano'n kaimportante o kahalaga para sa mga karamihan ng mga mamamayan. Oo. Oo. Professor, ito ho naman ay ano, no, ay kumbaga ano lamang na kaisipan lamang dahil if you recall, nung una po nagkaroon din ng survey, sa inyo ba yon na sinasabi na mas maraming Pilipino ang pabor na magkaroon ng impeachment laban kay VP Sara? Hindi sa amin yun, Ted. Okay, opo. Pero alam ko meron ganung resulta sa ibang survey. Opo. At doon po sinasabi nga sa pag-aaral din na dahil doon sa nalantad ano ho, ng mga sinasabing umano ay hindi tamang paggasta sa kanya pong confidential fund, ay gusto ng mas maraming Pilipino na magkaroon dito ng paglalantad sa katotohanan. Mag-iba kaya ang takbo nitong pag-aaral na ito kung nasimulan na yung impeachment ni VP Sara at nalantad itong sinasabi ng mga questionabling disbursement sa kanyang confidential fund? Definitely, Ted. Siguro bilang isang political scientist, masasabi ko, ang isang nangyari nito nakaraang buwan ay parang na-relieve si Sara Duterte doon sa mga aligasyon laban sa kanya. Dahilan sa hindi nagsimula yung impeachment trial. Naantala yung impeachment trial, magsisimula pa lamang to sa June 2, no, kung daw nagkakamali. Ngayon, depende sa impeachment trial, depende sa bigat ng ebidensyang ilalabas sa impeachment trial. Kung ang ebidensya na ito ay talaga nagpapatunay na dapat ay panugutin si VP Sara, maaaring maka-impluwensya ito. Magiging laki ang impluwensya nito sa pagtitiwala at pag-aaproba kay VP Sara. Kaso nga lang, hindi natuloy. Gaya nga sinabi ko, parang na-relieve siya nung pressure na kasi nung Pebrero nakita natin na natili yung level ng disapproval niya sa ibang mga area. Maging sa NCR, 1 out of 3. Pero dahil hindi natuloy yung impeachment at nagkaroon ng arrest ng kanyang ama na sinasabi nila i-kidnapping, na hindi naman, medyo parang, ewan ko, gumaan, nanumbalik. Pero pansamantala lang yan, no? Hintayin natin kung ano mangyayari sa impeachment trial. Opo, yung nga po kasi hindi ho naman po maitatanggi no na malaking bagay po dito yung usaping politikal no dito po sa mga resulta po ng survey na ito. So naging iba nga sana ang takbo ng pananaw ng ating mga kababayan kung naging tuloy-tuloy yung pong sinasabi na paglalantad sa hindi umano tamang paggasta sa confidential fund dahil yun ay sinimula nung una at doon po napansin din po ninyo na bumaba ang trust ratings po ng Vice Presidente. So natigil yun at nagkaroon ng ganito pong sitwasyon kung saan nga na-turn over sa ICC ang dating Presidente na nag-iba na ang ihip ng hangin na uwi sa simpatya ng nakararaming Pilipino sa pamilya Duterte at na-relieve nga dito si VP Sara. Kumbaga, Yep. opo, go ahead sir. Oo. Ngayon, kasi Ted, ang tatanda ko, meron kami katanungan tungkol doon sa Quadcom, kung ang mga tao ay sang-ayon doon sa pag-iimbestiga ng Quadcom. No? Kasama doon sa kasama na rin yung Good Governance Committee. At na mga tao ay sang-ayon doon sa pag-iimbestiga ng extrajudicial killing, yung report man, etc. etc. So ibig sabihin, habang nabibigyan mo ng impormasyon ng tao tungkol sa mga aligasyon, maaaring ito'y tinitimbang nila. Kaya sa akin, malaki ang magiging papel ng impeachment trial sa pagbabago ng pananaw ng publiko. Maaaring ito'y makapagdulot ng pagbaba, maaaring namang tumaas kung ang ebidensya ay napakahina naman at ang prosecution naman ay hindi mapakita na talagang may pang-aabuso sa paggamit ng pondo ang si Sara Duterte. Sige po. So sir, maliban po dito sa inflation, ano pa ho ang mga concern ng ating mga kababayan na mukha pong nagkukulang ang pamahalaang Marcos sa pagtugon? Kasama nito yung pagtaas ng sahod ng mga manggagawa, yung pagbawas ng kahirapan, paglaban sa kriminalidad at paglaban sa katiwalian.
Pag pinansin natin to, Ted, DJ Chacha, makikita natin bumalik yung halaga ng dalawang usapin na ang pampamahalaan, no? Yung fighting criminality and fighting graft and corruption. So, ito'y isang senyales na talagang hindi lang material na issue, pati yung usapin tungkol sa pamamahala o governance ay lumalabas na. At sa lahat ng lima na ito, mas marami ang hindi aprobado kaysa sa aprobado sa pagtugon ng pamahalaan sa mga pangunahing usapin na ito. Mhm, opo. At sa ngayon po, sir, ito pong survey na ito ay ginawa po ninyo, sa inyo po lamang ito, wala pong nagpondo po dito? Hindi ito commission, ito'y ulat ng bayan, Ted. At alam mo rin na simula noong 1999, ginagawa na namin quarter dito. So, every quarter, every 3 months. So, this is our own survey. Hindi ito commission. Opo, opo. At sa ngayon po, sir, na resulta nito, ano po ang epekto nito sa governance ni Pangulong Marcos? At muli po, no, just to put emphasis po sa kahalagahan nito, ano po ang critical ngayon ng mga maari pong gawin ng pamahalaang Marcos to be able to recover, sir? Siguro dapat ay maging maliwanag sa mamamayan, gawin nilang maliwanag ang kanilang plano sa pagtugon doon sa mga pangunahing usapin. Kinakailangan ng pagkakaisa, no, sa pagitan ng mga miyembro ng administrasyon. Hindi natin masyadong naririnig sa mga miyembro ng kabinete at ng Pangulo ang kanilang strategiya para sa pagtugon sa mga ito, no? Ang meron tayo ay yung mga ayuda, pagpapalaganap ng kadiwa, pero pansamantala lang yung mga yan eh. Sabi mo, Ted, hindi na pwedeng sugarcoating eh. Kinakailangan mag-layout ka na ng plan. Paano mo mapapataas ang sweldo ng mga magagawa? May kasama dyan ng pagbibigay ng pagsasanay, di ba? Pagbibigay ng insentibo sa ilang industriyas na maaring makapagbigay ng mas mabuting sahod, mas stable na trabaho sa mga mamamayan. Pero walang ganong paglalahad eh. Kadalasan ang nakikita natin ay yung mga palliative o sugar-coated measures lang. At sir, kasi po ito after the election, ano, by July ay pang-apat ng sona ng presidente, no? Gaano po ito ka-crucial ngayon sa usapin po ng kanyang poder? Kasi hindi maitatanggi po na habang papatapos na ang term ng presidente, maaari mong sabihin na siya ay itinuturing ng lame duck. Yeah, well, yung name dockery ay basically malinaw na posibilidad, no? Pero hindi naman kinakailangan maging lame duck eh. Nananatili ang kapangyarihan, ang poder ng presidente sa buong mundo. Masasabi natin yung pampanguluhang sistema ng Pilipinas, binibigay niya ang napakaraming kapangyarihan sa presidente. Isa sa mga pinakamakapangyarihang presidente, ang presidente ng Pilipinas, kung gagamitin sa tamang pamamaraan ang kanyang kapangyarihan. Kasama na rito yung pagsasaayos ng budget. Alam naman natin naging problema ng budget na nakaraan. So sa susunod na SONA, kinakailangang marinig sa Pangulo ay ano ba talaga ang paglalaanan ng pondo ng pamahalaan. At kinakailangang malinaw sa mga mamamayan ng paglalaan ng pondo ay doon sa mga bagay na nakakatulong na iangat ang antas o uri, kwalidad ng kanilang pamumuhay. Opo, and then sir, sa puntong ito ngayon na nagsisimula na po yung trial ng dating Pangulong Duterte sa ICC, iyan kasi ay nangyari na, and definitely sa ngayon, meron hubang pwedeng magawa ang pamahalaang Marcos para po kumbaga makatulong sa pagpapanumbalik ng tiwala at approval sa presidente itong ongoing ICC trial? Well, pwede nang isang tabi yung ICC trial kasi may sarili ng motion yan eh, Ted. Ang sa akin, sa may isang pag-aaral na ginawa batay sa mga survey na ginawa ng social weather stations dati, na ang nakaka-apekto talaga sa approval at trust rating ng Pangulo ay yung kanilang pagtataas ng mga Pilipino, yung self-assessment ng kanilang kalagayan.
kung ito'y mag-i-improve, maaaring tataas ang approval at trust rating ng Pangulo. So kung walang improvement sa self-assess rating ng poverty or self-assess improvement of quality of life, ay mananatili itong mababang approval at trust rating. So doon dapat nakatutok. Kasi wala na tayong magagawa doon sa ICC. May sariling kompasyon. At nandun na ang dating Pangulo. Kung sino man yung nanghihingi na ibalik siya rito, ang desisyon na yun ay wala na sa kamay ng pamahalaan. Nasa kamay na rin ng ICC. Bakit mo papapansinin ng isang bagay na wala naman sa sarili mong kapangyarihan? Nawala ka ng control, ika nga, ano po, dahil nga, kumbaga, you have crossed the Rubicon, Professor. So dito po ngayon, ang crucial ngayon, itong impending impeachment trial ng Vice Presidente. Dito ho, mukhang meron pang maaaring magawa, ano? Ang Pangulong Marcos, kahit na sabihin nila na ito ay independent move po lamang ng legislatura. There is a political process, but a political process nonetheless is something that is supposed to secure accountability, pananagutan. So kung talagang may pananagutan ang sinuman, kahit na siya'y Vice Presidente at meron kang ebidensya mapapakita na dapat siya'y managot, dapat iharap yan doon sa paglilitis ng impeachment court, na Senado bilang impeachment court. Okay, sige po. Professor, kailan po ang inyong susunod po na ulat sa bayan concerning this matter? Well, sa June pa ang susunod, pero meron pa kaming isang survey na pre-electoral ngayong buwan na ito. Okay, sige po. So sa June po ito, tamang-tama lang, bago magsimula yung impeachment, kung talagang sisimulan po yung unang proseso po nito, yung pag-convene po lamang sa impeachment court. Professor, salamat po na marami. Kami po yung natuto muli dito po sa inyo pong pagpapaliwanag sa isyong ito, and we appreciate po for finding time to be with us this morning. Salamat po, sir. Happy Easter, Ted, DJ Chacha. Mabuhay po. Thank you, Professor Ronald Holmes, ang presidente po mismo ng Pulse Asia.